ka-history, curious ba kayo kung paano nakuha ng mga Pilipina ang karapatang bumoto? Hindi ito binigay lang, pinaglaban ito. Kaya tara, alamin natin ang kwento ng women's suffrage movement sa Pilipinas. Sorry sa manok ng kapitbahay. Imagine, simula 90s, may mga Amerikano na. May pangako ng demokrasya, pero sino ang wala sa listahan? Mga babae. Habang nag-uusap ang mga lalaki tungkol sa kalayaan, ang mga kababaihan humihingi na ng political voice. Dito pumasok ang mga trailblazers, sila Concepcion Felix de Calderon na nagtatag ng Association Feminista Pilipina noong 1907. Sila ang nag-umpisang mag-organisa. Hindi lang sila basta humingi, nag-rally sila, nag-publish at nag-petition. Ang argumento nila, kung kaya ng babae magpatakbo ng bahay, kaya rin nilang pumili ng leader. Ang pagsubok at argumento. May nagsasabing masyadong emosyonal ang mga babae o masisira daw ang tradisyonal na pamilya. Pero ang sagot ng suffragist, hindi kami magiging masamang botante. Ang pagboto ay tungkol sa pagiging responsableng mamamayan, hindi lang tungkol sa kasarian. Nang matapos ang matinding kampanya, gumalaw na ang gobyerno noong 1937. Pinasa ang batas na nagbigay daan sa isang plebisito para pagdesisyonan kung bibigyan ba ng boto ang mga kababaihan. Nagmobilize ang lahat. Ang naging resulta ng plebisito ay isang malaking oo. Noong Abril 30, 1937, opisyal na nakuha ng kababaihang Pilipino ang karapatang bumoto sa pambansang eleksyon. Isang Pilipinas sa mga unang bansa sa Asia na nagbigay nito sa kababaihan. Ang movement na ito ay patunay na kapag nagkakaisa at determinado, kayang baguhin ng ordinaryong tao ang kasaysayan. Ang boto mo ngayon ay bunga ng laban ng mga dakilang Pilipina na ito. Kaya next time, tandaan mo ang pinaglaban nila para sa iyo. Maraming salamat mga ka-history!